Para ho sa inyong mga katanungan tungkol sa kuryente, ating po makakausap at pinapalat at makakausap natin po kay magang ito, Chairman ng Energy Regulatory Commission, ERC, si Attorney Francis Juan. Attorney Juan, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning po, Chairman. Nasa remote. Okay, one more time. Chairman? Yes, good morning. Good morning, Good morning po. sir. Si Orly Trinidad po ito, Chairman. Kumusta po kayo? At kumusta rin po ang inyong opisina din nakalipas sa mga araw? Dahil kaliwat ka na po talagang maraming mga reaksyon kaugnay po sa kanilang billing ngayong pong buwan na ito. Dalawang punto lang ho kasi gusto siguro namin malaman dito. Ang isa ho, ano ho yung posibilidad na pwede ho bang i-audit, pwede ho bang gawin itong pag-audit ng mga lahat ng nilalaman sa ating Meralco billing, lalo na ho yung pag-question sa mga pati ho yung hindi kinonsumo, binabayaran ho natin. Attorney Juan. Opo, ito po ay ino-audit at kinukumpirma ng ERC. May proseso tayo na kung saan yung mga pass-through charges na isinisingil sa atin ng mga distribution utilities kada 3 taon ay ipinapile nila ang kanilang petition sa ERC nang sa ganon ay mapag-aralan at matingnan kung tama ang kanilang na-implementang mga singil at kung mayroon dapat na ipabalik sa kanila or ipabawi sa kanila kung sakali namang kulang ang kanilang nakolekta. Ipabalik kung sakasakaling merong sobra. Pati ho kasi itong tulad na lamang nitong example ng ating mga nakikita mga Meralco billing na ito sa ating radyo na TV pa. Malaki talaga. Halimbawa, sa generation, ito ba sinisingil ng mga nasa power distribution? Eksakto rin ho ba ito? At hindi ho ba ito maaring ma-question kung may sobrang siningil po dito, Attorney Juan? Kung pwede naman po ma-question kung talagang maipapakita na nagkamali ang distribution utility at hindi niya napatupad yung tamang formularyo. Kung napatupad naman niya yung singil, pero dahil doon sa kanyang aktual na paniningil, nagkaroon ng pagbabago doon sa tinatawag nating billing determinant. Kasi doon sa aktual na kanyang paniningil, maaaring yung konsumo ng kanyang mga consumers ay nabago kumpara doon sa ginamit na basihan na billing determinant noong kinalculate ang kanyang generation charge. Dito nanggagaling yung over or under recovery. At ito nga yung nagiging paksa ng ating kumpirmasyon every 3 years sa kanilang mga pass-through charges. Kaya ako po natanong yan kasi meron tayong malimit marinig kumuha man tayo ng kuryente o power sa isang distributor o hindi, meron pa rin tayong obligasyon. Alam natin ito yung mga provision sa ating pong sinusunod na batas, ang IPIRA. Pero kung sakasakaling wala hong ganito, masasabi ba natin na kaya naman nating tumayo sa ating, wala naman tayong magiging problema? Ang mahalaga, yung ating binabayaran ay yung ating kinukonsumo lang, Attorney Juan. Oo, tama. Yun ang mahalaga na tama yung kalkulasyon, of course, ng ating mga distribution utilities doon sa paniningil nila ng kanilang generation charge. Siyempre, yung bahagi sa parte ng mga generation companies, yung kanilang paniningil din dapat ay nakabatay doon sa kontratang pinasok nila sa mga distribution utilities o kaya naman pagdating doon sa sinupply ng WESM, ito ay dapat nakabatay doon sa mga lumabas na presyuhan sa WESM. Tulad niyang WESM, may ibang presyo niyan kung off-peak, no? Iba rin ang presyo niyan kung mataas ang demand. Pero ang pinakapunto, isa rin naman na pare-pareho lang naman yung mga power distributor na pinagkukunan ng kuryente, naiiba lang yung presyo. Bakit ganun kaya, Chairman? Naiiba dahil iba-iba din yung katangian ng mga ating mga planta. Mayroon kasi mga planta na tumatakbo sa langis o kaya naman ay yung mga renewable. Kung yung mga renewable ang napatakbo at sila ang nag-supply, mababa ang kanilang tinatawag nating marginal cost. Kaya sa tuwing sila ay nakapag-generate ng kuryente, mababa na lang talaga ang presyo niyan. Kaya lang, para maipatayo itong mga plantang ito, kinakailangan ng malaking kapital. At dito na nga pumapasok yung kinakailangang insentibo para naman magsipagtayo yung mga mamumuhunan ng mga renewable energy plants. At dito pumapasok yung ating mga insentibo tulad ng GEA or yung Green Energy Auction Program ng Department of Energy at saka yung feed-in tariff system na nakabatay naman sa Renewable Energy Act. Isa pa yan, isa nirereklamo, Chairman eh. Magpapatayo ka na nga, ikaw na nga ang kikita, ikaw na nga makikinabang,
ang tao pa ang magbibigay ng benepisyo sa iyo. But of course, siguro, ano bang reasoning diyan? Ano bang katwiran diyan? Ano ba yung ika nga pinakadahilan kung bakit meron tayong fito ng Jaya All? Na pag nakikita ho talaga natin Oo. sa ating billing, di natin alam saan napupunta ito eh. Ma-audit din naman yan. Ano po? Ito po kasi pinakapaksa ng kahilingan ng ibang mga power group o yung Yes, oo. Oo. NGO na imbestigahan. Tingnan ko talaga ito ay tama ang singil at tama rin ang paggamit, Chairman. Oo, tama yan. Ang singil ay nakabatay doon sa kung ano yung taripang mag-a-apply dito sa mga plantang ito. Kasi kung ito ay under the feed-in tariff system, kung ano yung feed na nag-a-apply sa kanya, yon ang kanyang masisingil. At pagdating naman doon sa actual na kanyang generation, yung quantity, ito ay nakabatay sa mga metered quantities na kanyang nasusupply. At pagdating naman sa actual na bayaran, nariyan ang Transco na siyang fund administrator ng GEA Allowance Fund at saka yung Feed Allowance Fund. Ngayon, itong mga fund na ito ay kabayaran para dun sa actual na generation na nasupply nitong ating mga renewable energy plants. Ito ay hindi subsidiya or gamit or pondo para makapagpatayo ng mga planta na renewable. Ang mga pagpapatayo ng plantang renewable, ito ay responsibilidad ng mga namumuhunan dito. At sila ay kikita lang o mababayaran ng kanilang taripa na mag-a-apply sa kanila kung sila ay aktual na makapagtatayo ng planta at makapag-generate. Kaya ako natanong yan kasi may nagtangkang magtayo niyan eh, renewable eh. Pero kalaunan, binenta rin. So na after makakuha ng prangkisa, pinagkakitaan, Chairman. Fair kaya yung gano'n? Ito ay mga commercial dealings na ng ating mga investors. Yung nga Kung po eh. mayroong Wala tayong mayroong kinaban-laban. mga nagbenta, meron din bumili. At sila ay nasiyahan doon sa kanilang napag-usapan at ang mga ito ay labas na doon sa regulasyon ng ERC pagdating sa mga pagtatayo ng planta. Pero pwedeng humantong sa, pwedeng kasuhan ito, pwedeng suituin itong ganito na after makinabang, after magkaroon ng franchise, eh ibibenta mo rin pala. So parang nagkakaroon ng lokohan, Chairman. Well, pagdating sa mga violation ng franchise, pagdating sa violation ng mga operating contracts or service contracts na nakuha mula sa Department of Energy, so we leave it to these agencies, to Congress and the Department of Energy kung nagkaroon nga ng violation. Okay. Chairman, meron daw rollback sa produktong petrolyo. 3 linggo magkakasunod. Magkakaroon din ba ng rollback sa kuryente? Kasi itong binabanggit nila, nagtaas dahil diesel, ganito, ganyan. May rollback ba tayo ini-expect next month? Of course, magre-reflect yan doon sa mga fuel cost or fuel adjustment na iniimplementa ng mga suppliers, ng mga power suppliers sa kanilang mga customers. Pero syempre, kung ikukumpara lang natin yung total na kabuang babayaran natin ngayong buwan or versus nung nakaraang buwan, makikita natin, nakita ko nga doon sa mga ilang bills na na-post sa social media, napakalaki nga ng pagtaas sa babayaran, sa total na babayaran. Pero tingnan mo naman yung konsumo na doble, na triple din yung konsumo. Kaya talagang tihamak na tataas ang kanyang babayaran. Kahit nagkaroon man ng pagtaas kasi sa generation charge ng Meralco tulad halimbawa nitong nakaraang buwan na 53 centavos, nung nauna pang buwan mas mataas pa nga ang naging increase sa kabuang singil ng Meralco, pero wala tayong nakitang ganyang reaksyon dahil may kababaan pa ang konsumo. At ngayon pumapasok tayo sa kainitan ng mga buwan, ay maaaring hindi talaga mapigilan na tataas pa rin ang konsumo. Kaya tayo ay nananawagan din na dapat ay alam natin ngayon na maaaring may posibilidad pa ng pagtaas pagdating sa gastos sa paglikha ng kuryente dahil nananatili pa rin namang matataas ang ibang presyo ng panggatong at ibang presyo ng krudo. Kaya bantayan natin ang ating pagkukonsumo. Alright. Ang mahirap na lang kasi, nagtitipid ka na nga. Tapos yung isang bagay na, yung iba naman kasi binide. Di ba? Magkakaroon tayo ng pagtaas pero wag ko kayong magalala, meron po tayong lifeline rate. Wag ko kayong magalala, meron po tayong senior citizen rate. Kamukat-mukat mo, tayo rin pala magbabayad doon. Ibinida pa nila, akala mo sila ho yung papasa noon. Yung pala ipinapasa rin sa mga consumer. Chairman? Oo.
Tama nga yan. Itong Lifeline program, actually matagal na ito, hindi ito naisakatuparan ngayong buwan lang o nung nakaraang buwan. Yung Lifeline program natin, simula pa noong mga 2003 o 2004 ay mayroon na yan dahil ito ay mandato ng ating EPIRA. Itong Lifeline program na nga lang dito sa mga bagong batas na naipasa na nagpapalawig pa ng Lifeline program, sinabi na gawin natin targeted ang implementasyon nito. Hindi lang nakabase sa konsumo, kundi talagang tukuyin natin kung sino ang nangangailangan ng subsidiyang ito. Kaya nandiyan na nga yung kwalifikasyon na dapat ikaw ay 4P o kaya naman ay talagang mapatutunayan mo sa iyong distribution utility na talagang ikaw you belong to those na below poverty threshold. Okay. May tanong pa ako pero siguro, Chairman, okay ba na mag-set kami ng another interview kasi gusto ko rin pong tutukan na mahaba-haba yung sobrang siningil ng Meralco na gusto nila 36 months. Sabi nyo, one year, kailangan maibalik yan. Total, andyan na naman yan eh. Hindi naman niya kukunin kung saan-saan pa, bakit hindi nyo maibalik agad. At yung ganitong klase ng paniningil na sobra, ang pagkakaalam ko, pwedeng ground ito para tapusin ang kontrata sa halip na nagbibigay ng serbisyo ay negosyo ginagawa sa paghatid ng kuryente. Chairman, maraming salamat. Magpa-part 2 tayo kung inyong pumamarapatin. No? Oo, medyo komplikado nga yung issue ng refund ng Meralco kaya mas mangangailangan ito ng panahon. Mas mahabang oras. Chairman, maraming salamat muli sa inyo at magandang umaga. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag at pagsagot sa mga katanungan. Thank you po sa inyo. Maraming salamat ka, Orly, at sa lahat ng mga nakinig. Maraming salamat. Chairperson po ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Juan, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.